itong issue ni PRRD patungkol sa mga magnanakaw at gustong palusutan ng budget. Ito muna pag-usapan natin. Napakaganda nito. Pula at kakamping. Nagsama na para i-impeach si BP Sara. Ganyan na po. Kinain na po nila yung kanilang suka. laban kay BP Sara. Pero tingnan ninyo, nagrally sila. Tingnan nyo kung gaano sila kadami, ha? Okay. Tiwala ang ilang kongresista na hindi pa patay ang isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipon-tipon naman ang ilang grupo na suportado ang hakbang na pagpapa-impeach. Nakatutok si Jonathan Andal. Impeach Sara! Impeach Sara! Hoy, ang dami, dikit-dikit, maghiwa-hiwalay kayo. Baka masaktan kayo. Grabe, Ay, libo-libo, milyon-milyon ang nag-a-attend. Dami. Buti pa ito no? Kinover ng GMA. Ito, pantapat nila sa INC rally. Hindi nyo kinover ang INC rally. Nagtipon sa EDSA People Power Monument ang mga gustong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Grupo ito ng mga vlogger na magkalaban noon sa eleksyon. Ay, grupo ng mga vloggers magkalaban sa eleksyon noon. Kakamping at pula. Ang mga tinaguri ang kakamping at pro-BBM. Ay, kakamping at pro-BBM. Na pinagsama-sama at inorganisa ng Bunyog Party. Ito yung totoong... Coach Oli, ano masasabi mo? Kinain nila yung suka nila. Yung pula at kakamping, yung BBM, pro-BBM na magkalaban dati, ngayon nagsani puwersa. Ganyan po kalakas ang Ako talagang alisin nga muna natin tong pagbumukha na ito. Hindi naman siya kasali dyan. Hindi naman siya kasali sa diskusyon ko. Ano masasabi mo ron? Di pagtawanan natin. Simple lang. Pero tingnan mo ang hustisya, I mean, di ko alam kung matatawag ko to hustisya. Pero tingnan mo ang pag-ikot ng mundo. Dati, pinatalsik nila ang tatay ni Marcos. Netong mga dilaw, di ba? Tapos, yung dilaw, ginawang kakamping. Bakit? Kasi yung pink, ayaw na nilang, diba, napansin mo yung pink, sila din yun Ayaw nilang madikit na dyan sa dilaw kasi inodoro talaga dyan. Wala nang may gusto dyan, kakaunti na lang siguro. Tanggapin natin ang katotohanan, yun na po yun. Dahil they had their chance. Ito problema natin, If you have a chance na i-redeem nyo ang inyong sarili, seryosohin nyo, grab it. Ayan po ang naging problema ni Marcos ngayon. Pinabalik na siya ng taong bayan, nabudol niya ang taong bayan ngayon, instead na nag-focus siya, all his efforts para gawing tama ang bansang Pilipinas, nagkakalat siya. And I don't think meron pang Marcos ulit na uupong presidente. Wala na po. Believe na ako sa kabobohan ng Pilipino pag may umupo pang Marcos na presidenteng muli. Sagad na kayo sa buto. Alis na tayo dito sa Pilipinas, mga kayo. Anyway, ganito nangyari sa Ang tagal nila Nakaupo di ba? Walang nangyari dyan sa dilaw. Kaya nagsawa ang tao dyan. Iniwan nila yan Kaya nagpink yung mga yan. Sila. So magkalaban. Ngayon nagsama. Tingnan nyo. Di ngayon, sumisip-sip itong kakampi sa mga pro-BBM. Bakit? Para makasama. Dahil sobrang lakas ng Duterte. Ito namang mga pro-BBM, kinain din yung suka nila. Bakit? Hindi nila kaya ang Duterte. Lakas talaga. So kailangan nila magsama. Yan ang katotohanan dyan. So ano pang masasabi mo, Coach Oli? Di pagtawanan. And, higit sa lahat, obserbahan nyo ito. Nagsama na sila, nilalangaw pa sila. Mag-spray kayo dyan ng Baygon. Baka magkasakit kayo, daming langaw Sama at inorganisa ng Bunyog Party. Ito yung totoong pagkakaisa. Hindi ito para kay Marcos, hindi rin ito para kay Lenny. Ang basta pinagkakaisa namin, impeachment ni Sara. Yun yung pagkakaisa. Iisandaan kayo.
Ay, ilagay nyo dyan sa comment section. Yan pala ang ibig sabihin ng pagkakaisa. Iisandaan. Yan siguro. Hindi naman natin na. Yan na nga lang ang programa ni Marcos nung kampanya. Sumablay pa. Hindi natin nalaman. Yung pala ibig sabihin nun. Pagkakaisa, iisandaan. Dumalo rin ang grupong Magdalo at si ACT Teachers Party List Representative Yan na ba yung sinasabi ninyo Magdalo? Hoy! Yung sinasabi nila Magdalo, Trillanes o Maglangaw. Ito pa si Castro. Oy, baka may maabuso kang bata dyan. Baka lang naman, hindi tayo nagbibintang. Kasi sabi ng korte, convicted ka raw eh. Pag ganun pa. Jesus, nakabili ka na ng suka. Franz Castro. Kahapon, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi napapanahon ang impeachment laban sa bise. Hindi rin daw makakabuo ng quorum ang mga senador at kongresista na magiging abala na sa kampanya sa eleksyon 2025. Sang-ayon din ang chairman at vice chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ang komiteng nag-imbestiga sa confidential funds ng bise. Pero sa tingin ni Manila Representative Joel Chua, hindi nawawala ng interes sa impeachment ang mga mambabatas. Di nawawalan ng interest. Bakit di nyo pirmahan? Natatakot kayo, di ba? Kasi tatakbo na naman kayo. Lalo ka na, Chua. Ang balita ko, nangungulelat ka dyan sa Maynila. Di, nagtatanong lang. Totoo ba, kumakain ka rin ng langaw dyan sa Maynila? Ay, hindi pala langaw, alikabok. Ang layo. Tatalo. Langaw to. Lalo na pag pumirma ka pa sa impeachment, lalo ka sa kangkungan. Good luck! You had your chance! Ang dami ngayon kakain ng suka. Diyang hamon lang daw talaga sa kanila na magbalikan sa batasan pambansa kung nangangampanya na lalo yung mga malayo sa Metro Manila. Pero para kay Castro, kahit tila tutol sa ngayon ng Pangulo, ang ganda ng noon nito si Castro. Coach Oli, kala mo naman kung makakapagsalita ka. Same. Uy, same! Hindi naman. Ganyan ba? Active na active to si Castro. Bigla kang sumikat ngayong panahon ni Romualdez. Anong? Nakabili ka na ng relo? Bili ka muna ng suka, ha? Hindi pa patay ang impeachment sa Kamara. Ang inaasahan nila, ang ika-4 na impeachment complaint na ayon kay Castro ay galing na sa mga kongresista sa mayorya. Teka muna, may inaantay pa kayong pang-4? Yung 3 nga nyo, wala nang mangyari. Alam mo, Castro, sabi niya, pang-4 at galing mismo sa mayorya. Para sigurado ka gumawa ka na ng pang-5, pang-6, pang-7, pang-8. Kumbaga sa kanin, mag-unli rice. Unli complain na kayo para sigurado, yung pangarap mo na hindi manalo si BP Sara at hindi makatakbo sa 2028 dahil maghihimas ka ng rehas, siguraduhin mo na rin. Damihan mo na. Damihan mo yung kasi ganyan, hirap. Damihan nyo na yung complain. Wag lang 4. Unli complain na. Sa mayorya, ang unang 3 impeachment complaint kasi laban sa bise galing sa minority bloc. Sinusubukan pa namin kunan ng komento rito ang ikalawang Pangulo. Hindi na kailangan magkomentaryo ni BP Sara. Walang nangyayari, di ba? Nagmumukha lang silang tanga